Dear Kuya Bono, ako pa si Marcel ng Talavera, Nueva Ecija. Pangatlo sa aming tatlong magkakapatid. Panganay si Ate Nympha, bunso si Mario. Kaming tatlo ay isinilang sa silong ng bahay ni na lolo at lola. Sa kasalukuyang panahon, ang mga kapatid ko ay may kanya-kanya ng pamilya at kanya-kanyang magagandang tahanan. Ako na lang ang naiwang nakatira dito sa silong. Wala na si Lolo at si Lola naman ay nakatira na sa kanyang anak na si Tita Lara sa Bulacan. Sina Mama at Papa naman ay nakatira sa bahay ni na Ate Nympha at ang kanyang asawang si Kuya Sid na isang OFW sa Finland. Isang electronics engineer doon si Kuya Sid. Walang anak si na Ate Nympha at Kuya Sid. May diferensya kasi si Kuya Sid kaya naman alaga ni ate ang isang anak ni Mario na si Natasha. Sina Mario kasi ay nakatira na sa Tel Aviv, Israel, kasama ang asawa niyang si Catherine at dalawa pa nilang anak. Masasabi kong mayayaman na ang mga kapatid ko, Kuya Bono. Ang pagiging mahirap namin noon ay isang alaala na lamang talaga para sa kanila. Talagang napakahirap ng buhay namin noon, Kuya Bono. Pagkakarpintero ang trabaho ni Papa at si Mama naman ay sa bahay lang. Si Papa ang bunso sa kanilang apat na magkakapatid at siya lang ang mahirap. Ang kanyang mga kapatid na sina Tito Arnel, Tita Lara at Tita Rowena ay may mga kaya sa buhay noon dahil sila ay nakapagtapos ng pag-aaral. Si Papa daw kasi noon ay matigas ang ulo at bulakbol kaya tumuntong lang ng first year sa college pero 2 beses nag-first year, magkaibang kurso pero nakabuntis na ng girlfriend at iyon si Mama na noon ay isa ding pariwara. Tumira daw sila noong una kina Lola pero hindi natagalan ni Mama ang ugali ni Lola. Masungit at mabunganga kasi talaga si Lola, Kuya Bono. Si Lolo naman ay dati nang iritado kay Papa dahil nga disappointed siya sa aking ama. Natutong mag-construction si Papa at matapos ng 5 taon nilang pagtitiis sa poder ni na Lola dyan sa itaas ng bahay, ay bumukod na sila dito sa silong. Lumang style itong bahay na ito, Kuya Bono. Dati daw, itong silong ay open lang, walang dingding. Lagayan daw ito dati ng palay at mga abono at iba pang gamit ni Lolo sa pagsasaka. Noong bumukod si Mama at Papa ay nilagyan ni Papa ng dingding itong silong at siya naman namin naging tahanan. Noong pumanaw si Lolo, pinamanan na ni Lola kay Papa itong bahay. Noong makapag-asawa si Ate Nympha ng mayamang OFW, si Kuya Sid nga na taga dyan sa Pampanga ay nagpatayo kagad sila ng maganda at malaking bahay doon. Noong matapos ay kinuha na ni Ate Nympha sina Mama at Papa. That time, Kuya Bono, ay may live-in partner na rin ng bunso namin si Mario. Siya si Catherine. Kahit na nag-aaral pa lang silang pareho noon sa kolehiyo, pinag-aaral ni Ate Nympha si Mario. Noong umalis si Mama at Papa dito sa Talavera, kaming tatlo ni na Mario at Catherine ang naiwan dito. Hindi kami magkasundo ni Mario, Kuya Bono, pero okay naman kami ni Catherine dahil mabait talaga ang hipag ko.
Masipag, mapagpakumbaba, simpleng babae, maka-Diyos. Sa katunayan, Kuya Bono, ay si Catherine ang nakapagsabi sa akin na isulat ko ang aking kwento at ipadala sa iyo, Kuya Bono. Si Catherine na siguro ang numero 1 mong abanger sa bansang Israel. Noong kabataan ko, parati kong naririnig ang pangalan ng bansang ito, Israel, dahil palaging nagkukwento sa akin ang kaibigan ko noon na si Jerus. Kasi naman pati pangalan niya ay kinuha sa pangalan ng syudad kung saan matagal na nagtrabaho bilang domestic helper ang kanyang ina, sa Jerusalem. 4 kaming matalik na magkakaibigan noong mga bata pa kami, Kuya Bono. 2 kaming babae ni Yvette, 2 namang lalaki sina Jerus at Pugong. Kaming 4 ay nagsalo sa napakaraming masasaya at malulungkot na alaala ng aming kabataan. Nasa 4 years old pa lang kami nung mag-abroad ang mama ni Jerus sa Israel. Noong mga panahong yon ay wala pang kuryente sa aming barangay. Lalo namang wala pang wifi noon, maging cellphone ay hindi pa uso. Kaya mga nasa abroad noon ay nakakausap lang sa sulat. Yung iba naman ay nagre-record ng boses nila sa cassette tape. Narinig ko pa minsan ang boses ng mama ni Jerus nung makabili siya ng baterya para sa maliit nilang cassette player. Pinakinggan namin ang mensahe niya para kay Jerus at sa Papa Onofre niya. Kumanta pa doon ang mama ni Jerus pero maikli lang. Yung kantang I Miss You. Minsan lang yun, Kuya Bono, kasi nasira na ang cassette tape niya ni Jerus. Hindi lang ako makapaniwala nung sabihin niyang sinadya daw ng papa niya na sirain ang cassette tape na yon. Nagalit daw si Lola Maring noon, lola ni Jerus, nanay ng papa niya. Sinubukan daw ipagawa sa technician sa bayan pero hindi na nagawa dahil sirang-sira na talaga. Kasing tindi ng pagkasira ng relasyon ng mama at papa ni Jerus dahil ang papa niya ay sugalor, sabongero at babaero. At hindi alam ng mama ni Jerus ang tungkol sa mga bisyo ng asawa nito. 7 taon ang mama ni Jerus sa Israel. Noong araw na dumating siya, kami pang magkakaibigan ang nakakita sa pagbaba niya mula sa tricycle. Sobra ang gulat ni Jerus noon kasi hindi niya inaasahang sa araw na yun darating ang kanyang ina. Patakbo niyang sinalubong ang mama niya. Bumuntot kami sa kanya. Nahihiya pa noon si Jerus na yumakap sa mama niya. Paano nga 7 taon niyang hindi ito nakasama? Iyan ba yung bahay natin? Tanong ng mama niya sabay turo sa bagong bahay sa tabi ng kapilya ng iglesia. Hindi nakasagot si Jerus. Hinila ng mama niya ang isang malaking maletang may gulong at sinabi niya kay Jerus na hilain nito ang isa. Naglabasa na noon ang mga marites at maganda ang ngiti sa mama ni Jerus. Mga nangungumusta, bumabati ng welcome home hanggang sa nasa tapat na sila ng gate ng bagong bahay at hinawakan na ng mama ni Jerus ang gate pero hinira siya ni Jerus. Mama, hindi natin bahay yan. Nakalimutan mo na ba yung bahay natin? Doon pa o sa dulo? Hindi, anak. Ito yung bahay sa litratong pinadala sa akin ng papa mo. Ito yun. Hindi, mama. Kina Jacob yan eh. Ha? Nasaan ang bahay na pinatayo ng papa mo? Muling natulala si Jerus hanggang sa dumating na ang tita ni Jerus, kapatid ng papa niya. Minda, nasaan ang bahay na pinatayo ng Kuya Onofre mo? Tanong ng mama ni Jerus. Natameme din si Tita Minda. Minda, nasaan ang bahay na pinatayo ni Onofre? Di ba ito yun? Ate Maria, walang bahay na pinatayo si Kuya. Ano? Meron, Minda. Nagpapadala siya ng litrato sa akin eh. Simula nung umpisahan yung bahay hanggang sa natapos. At eto nga yung bahay oh.
Turo pa niya sa bagong bahay at siya namang labas ng lola ni Jacob. Sa kanila yan, ate. Turo ni Tita Minda sa lola ni Jacob na noon ay tila nahihiwagaan ang itsura. Ate Maria, walang pinatayong bahay si kuya. Pero Minda, buwan-buwan ako nagpapadala ng pera sa kanya pampatayo ng bahay namin. Saan napunta yung mga perang yun? Noon ay yumuko na lang si Tita Minda. Hindi niya magawang sabihin na nawaldas ng kapatid niya sa sugal at babae ang pera ng hipag niya. Sobra ang iyak ng mama ni Jeros noon doon mismo sa tabi ng kalsada, sa tapat ng bahay na inakala niyang sa kanila. Sa sobrang stress at sama ng loob nung malaman niya ang lahat ay nakipaghiwalay siya sa papa ni Jeros. Dinimanda pa niya ito pero naglayas ang papa ni Jeros. Nagkasakit naman ang mama niya, parang nasiraan ng bait. Laging tulala, umiiyak at hindi makausap. Noong una, Kuya Bono, nakitira sina Jeros at mama niya noon kina Tita Susan, mama ni Yvette. Habang nagpapatayo ng kubo ang mama ni Jeros sa bandang likod ng bahay ni na Yvette. Mabuti na lang daw dahil kahit papano ay may naiuwing pera ang mama ni Jeros. Sumubok pa rin mag-apply ulit sa abroad ng mama ni Jeros pero bumagsak na sa medical. Parang may mental health issue na raw. Parang may mental health issue na daw siya noon. Hanggang sa pagdaan ng mga araw at buwan ay naglabada na lang siya sa may mga kaya dito sa amin. Kabilang sa mga pinaglalabahan ng mama ni Jeros ay ang isang teacher namin, mama ni Josel na naging crush ni Jeros noong grade 6 na kami. At ako noon, Kuya Bono, ay lihim na nagsiselos dahil crush ko na rin si Jeros noon. Habang lumalaki kasi si Jeros ay gumagwapo siya, Kuya Bono. Plus, alagang-alaga siya ng mama niya. Kahit nagkakandakuba na ang mama niya sa paglalabada at iba pang racket niya, mabilhan lang ng magagandang gamit si Jeros dahil ayaw ng mama niya na may masabi ang lola ni Jeros. Lola niya sa father's side na noon kasi ay nagpipilit kunin si Jeros noong hindi pa maayos ang lagay ng mama niya. Ilang beses ding sinasabi ni Jeros noon na uuwi sila ng Visayas at hindi na sila babalik. Tagaroon kasi ang mama ni Jeros. Nalulungkot ako noon, Kuya Bono, kasi mas gusto ko pang makitang masaya sila ni Josel kesa hindi ko na totally nakikita si Jeros. Noon pa lang talaga, Kuya Bono, ay may pagkamartir na ako or baka tanga ang tawag niyo sa ganon. Palihim na nagkakagusto sa lalaking sa iba naman nagkakagusto. Hanggang makatapos kami ng high school, Kuya Bono, ay hindi nawala yung pag-ibig ko para kay Jeros. Third year college ako noong una ako magka-boyfriend kay Marcos na hindi ko naman talaga mahal. Gwapo lang siya, varsity player pero mahina ang utak. Hinohokos-pokos lang noon ang grades niya para hindi siya matanggal sa scholarship niya. At yun nga, sinagot ko kahit hindi ko gaanong mahal nung una. Napamahal lang siya sa akin noong mag-iisang taon na kami pero nasaktan lang ako nung magka-girlfriend siya ng iba dahil lang sa hindi niya makuha ang gusto niya sa akin, ang pagkababae ko. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, sa kagustuhan kong bumalik si Marcos sa akin noon ay handa ko nang i-bargain ang katawan ko sa kanya. Natunugan lang ni na Yvette ang plano ko at sinabi niya ito kay Jeros. Kinausap ko ni Jeros noon. Ang sabi niya,
Nakita mo na nga kung anong klaseng lalaki siya. Handa ka niyang iwanan dahil lang sa mababaw na dahilan tapos magpapakadesperada ka pa. Mahal ko nga eh. Hindi ka niya mahal, Marcel. Ito lang ang sagot ni Jairus noon. Hindi si Jairus yung tipo ng lalaki, Kuya Bono, na masalita. At kapag nagbitaw siya ng mahaba-habang salita ay parang nauutal siya, kaya never mo siyang maririnig na tatalak talaga. Pero pinakinggan ko sila kasi sa sitwasyon ko noon, Kuya Bono, ay sila lang talaga ang maaasahan ko. Kasi nga hindi naman ako open sa pamilya ko tungkol sa love life ko. Ni hindi nga nila alam na nagkaroon na ako ng boyfriend noon sa katauhan ni Marcos. Naramdaman ko din noon, Kuya Bono, na palagi nang nandyan si Jairus. Kahit magkaiba kami ng school, hindi siya pumapalyang magparamdam. Wala din siyang girlfriend noon dahil nagko-concentrate din talaga sa pag-aaral, pero dahil sa isang aksidente ay nagbago ang buhay ni Jairus at ang pag-aaral niya ay natigil. Third year na siya noon sa kursong Mechanical Engineering. Third year din ako noon sa kursong BSEd or Bachelor in Secondary Education. Marunong na mag-drive ng 4-wheel si Jairus noon. Actually, first year pa lang siya ay natuto na dahil may sasakyan sa department nila na pinag-aaralan nilang i-drive. Tropa din ni Jairus ang isang instructor nila na may kotse at ang kotseng iyon ang drive ni Jairus noong sunduin niya ako sa school isang gabi noon. Ginabi kami noon dahil nag-practice pa kami para sa dance presentation namin for Foundation Day kinabukasan. Napansin kong nakainom si Jairus noon na may katulinan nga ang kanyang pagpapatakbo. Nagulat na lang kami sa pakurbadang parte ng highway dahil bumulaga ang malaking truck, kasabay ng malakas na busina. Kinabig bigla ni Jairus ang manibela pero sumalpok kami sa konkretong barrier sa gilid. Parang bangungot yun, Kuya Bono. Parang nauulunigan ko pa rin ang sigaw ni Jairus noon dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya habang nakaipit ang mga paa niya sa harapang bahagi ng kotseng nayupi dahil sa pagkakasulpok nito sa konkretong barrier. Ako naman parang naalug-alug lang ang utak ko noon. Nakapakong may dugo sa noo ko pero natatandaan ko lahat bago ako nag-blackout. Nagising ako sa ambulansya pero ako lang at ang dalawang paramedic ang naman. Ang tanong ko noon, nasaan po yung kasama ko? Ang sagot sa akin ng isang lalaki ay, wala na siya. Parang tunog ng malakas na kulog ang dating sa akin ng sagot ng lalaki. Sa ibang ambulansya sa sinakay. Pagtatama niya, noon ay nakadama ako ng relief sa dibdib ko. Pero makaraan lang ng ilang araw ay masama ang balitang isinalubong sa amin ng doktor. Walang ibang paraan kundi ma-amputate ang isang paa ni Jairus. Masyado raw nalamog ang mga buto ng kanang paa ni Jairus, Kuya Bono. Noon ay parang masisiraan ulit ng bait ang mama ni Jairus. Pero that time akala ko din ay magkakabalikan ng mga magulang niya kasi dumating ang papa ni Jairus at maayos na nag-usap ang mama at papa niya. Kaya lang ay nagbigay lang pala ng konting tulong pinansyal ang papa ni Jairus. At hindi na talaga sila mabubuo ulit dahil may bago ng pamilya si Mang Onofre. So, ganun kadaling nasira ang mga pangarap ni Jairus. Ayaw niya nang pumasok sa school kahit nung magaling na siya. Pero yun nga, wala na siyang kanang binti. Pinag-aralan na lang niyang magsaklay at nangarap na magkaroon saan ng prosthetic leg. Ang masakit naman sa akin, Kuya Bono, ay hindi naaalis yung pagkurot ng konsensya ko dahil kung hindi ako nagpasundo kay Jairus nung gabing yun, hindi sana niya sinapit ang aksidenteng yun.
Halos hindi ko kayang pagmasdan ang kalagayan ni Jeros at ang mama niya noon. Kung pwede lang na hindi na ako dumalaw sa bahay nila para hindi ko siya makita. Nandoon lang siya sa kubo nilang mag-ina. Kapag naroon kami, nakaupo siya sa wheelchair niya. Tatambay kami sa ilalim ng puno sa likod ng kubo nila. Birthday ni Alex noon, bagong tropa namin dito sa baryo at para makainom din si Jeros ay doon kami nag-inuman sa likod ng kubo ni na Jeros. 5 kami noon, si Alex, si Jeros, ako, si Yvette at ang pinaka-best friend ni Jeros na si Pugong. Nung may tama na si Jeros ay nagpaalam na siyang matutulog. Mahirap daw kapag nakadami siya ng inom dahil baka magsuka siya at walang mag-aasikaso sa kanya. Noong tamaan na ng alak si Pugong ay hindi siya nakapagkontrol ng bunganga niya. Ang sabi niya, "Marcel, ngayong ganyan na si Jeros, ayaw mo na ba sa kanya?" Medyo alerto pa ako ng Kuya Bono. Hindi pa gaanong naapektuhan ng alak ang utak ko kaya ang sabi ko pa, "Anong pinagsasabi mo, Pugong? Bakit? May gusto ba ako sa kanya?" Naramdaman ko ang kamay ni Yvette sa hita ko sabay tingin sa mga mata ko. Para niyang sinasabi na huwag na ako mag-deny. Alam namin, Marcel, na noon pang elementary tayo, crush na crush mo na si Jeros. Maitatago mo ba yun? Halos araw-araw mo kaming kasama kaya nahahalata ka namin. O sige, inaamin ko na. Yun nga, ang tanong ko nga ngayon, ganyan na si Jeros, nawala na ba yung pagkagusto mo sa kanya? Teka Pugong, ang tanong ko muna, nagustuhan ba ako ni Jeros? Halos pabulong ko lang na tanong dahil malapit lang ang kubo ni na Jeros sa kinaroroonan namin. Abe oo, at nung mag-break kayo nung Marcos na yon, gusto na ni Jeros sa manligaw sa'yo, natorpi lang, hindi niya alam kung paano sisimulan. Tigilan nyo yan. Narinig ko kayo, Pugong. Sigaw ni Jeros mula sa kubo. Halika muna kasi dito, boy. Pag-usapan natin to. Sigaw naman ni Alex kay Jeros. Lumabas na nakasaklay si Jeros at umupo sa tabi ni Pugong paharap sa akin. Umamin na si Marcel. Sabi ni Pugong sa kanya. Nakangiti namang napasulyap sa akin si Jeros. Sa totoo lang ay gwapo pa rin siya at pumuti pa nga mula nung hindi na nakakalabas dahil sa kalagayan niya. Useless naman na eh. Kahit gusto rin ako ni Marcel at gustong gusto ko siya, hindi ko na rin siguro aasamin na maging kami pa. Sa halip na papagaanin ko ang buhay niya, pabibigitin ko lang. Doon ay sumabad naman si Yvette. Guys, kung may tunay na pag-ibig talaga sa mga puso ninyo, kahit ano pang pisikal na kalagayan ninyo, hindi ito magiging hadlang sa pag-iibigan ninyo. Mga bulag nga nagpapakasali. Ang sagot naman ni Jeros, oo, may mga nakikita akong bulag na mag-asawa pero may trabaho sila. Nagmamasahe sila sa mga mall. Ako, anong magiging trabaho ko? Yang nanay ko nga, sobra ko nang nabigo. Ginawa niyang lahat para makapag-aral ako at nangako ako sa kanya na mabibigyan ko siya ng bahay, maganda at matibay na bahay. Pero itong nangyari sa akin, paano ko pa matutupad yung pangako ko? At kung mag-aasawa pa ako, 2 babae na ang aasa sa akin. Anong gagawin ko para buhayin sila? Iisa na ang paa ko. Napaluhan na ako ng Kuya Bono dahil sa matinding awa hindi lang kay Jeros kundi maging sa mama niya. Bumalik kasi sa alaala ko noon ang pagkasira ng buhay ng mama ni Jeros noong malaman niyang matapos ng 7 taon niyang pagpapaalipin sa Israel ay wala palang bahay ang naipatayo ng dati niyang asawa. Ang sabi ko kay Jeros noon, sabihin mo lang sa akin na mahal mo ako, Jeros. Magtutulungan tayo. Mahal kita, Marcel. At dahil mahal na mahal kita, ayokong idamay ka sa miserabling buhay ko.
Mahal na mahal din kita, Jeros. At hindi rin ako magiging masaya sa buhay ko kung hahayaan kitang ganyan. Magtutulungan tayo. Pero Marcel, ano na lang sasabihin ng pamilya mo at ng ibang tao? Anong pakialam ko sa kanila? Puso ba nila ang puso ko? Mapapaligaya ba nila ako? Totoo bang naniniwala ka na mapapaligaya kita sa kalagayan ko ito, Marcel? Tanong niya na hindi ko nasagot. Si Pugong ang pilosopong sumagot ng, Boy, isang paa mo lang ang putol, buong-buo naman si Manoy. Nagtapos muna kami ng pag-aaral, Kuya Bono. Oo, maging si Jeros ay nagbalik din ng pag-aaral. Inabot nga lang ng 2 taon pa dahil isang semester siyang naghinto. 1 taon na akong nagtuturo sa National High School dito sa amin nung matapos siya. Nagtulong kami ni Mama Maria sa pagpapatapos kay Jeros. Noong sumunod na taon, nag-take na din siya ng board exam at pumasa. Pero nahirapan siyang makahanap ng trabaho dahil sa paa niya. Na-depress na naman noon si Jeros kasi ang pangako niya ay magpapakasal na kami kapag may trabaho na siya. Nagpakasal pa rin kami, Kuya Bono. Ako ang nagpilit. Simpleng kasal lang at ako na ang gumastos. Kumontra ang pamilya ko noon pero nasa Pampanga naman sina Mama. Kasi doon sa bahay ng ate Nympha ko sila nakatira. Umuwi pa rin naman sina Mama at Papa noong kasal ko at noon formal na ipinamana ni Papa itong ancestral house na minana niya mula sa magulang niya. Pero hati kami ng bunso kong kapatid na si Mario. Sa kanya ang itaas at sa akin naman itong silong. Noong mag-abroad si Mario sa Israel, naiwan pa ang hipag kong si Catherine dyan sa itaas. Pero nung sumunod na taon ay kinuha na din ni Mario si Catherine at ibinenta sa akin ni Mario ang itaas ng bahay. At naglakas loob naman akong tanggapin, Kuya Bono, para masolo ko na itong bahay kahit alam kong mahirap kausap ang kapatid kong yon. Nagbigay ako ng paunang bayad kay Catherine noon, pero buwan-buwan ay sinisingil ako ng bunso kong kapatid. May pagkakataon noon na wala akong pambayad dahil may pinagkagastosan akong mahalaga. Nagalit sa akin si Mario at sinumbatan akong nag-asa-asawa daw kasi ako nang walang silbi. Tuloy ay nagigipit ako. Sa totoo lang, Kuya Bono, sa pamilya ko ay tanging ang ate Nympha ko lang ang nakakaunawa sa akin at hindi nang mamaliit sa asawa ko. Para mabayaran ko buwan-buwan ng walang palya si Mario, nag-abroad ako sa Saudi Arabia, Kuya Bono, as English teacher. Malaking sakripisyo yon dahil ang priority sana namin ni Jeros noon ay magka-baby na kami. Pero inuna ko ang pag-a-abroad. Awan ng Diyos, Kuya Bono, ay hindi lang pambayad kay Mario ang naiprovide ko, kundi maging ang prosthetic leg ng asawa ko. Kulang 100,000 ang ginastos namin dahil nakakuha kami ng tulong mula sa PhilHealth. Noong makasanayan ni Jeros ang artificial niyang binti ay nakapagtrabaho na siya sa Maynila pa. Kaya nang umuwi ako galing ng Saudi after ng unang kong kontrata ay sa apartment niya kami sa Quezon City tumira. Then sabay kaming umuwi dito para saglit na makasama si Mama Maria. Noon na kami nakabuo, Kuya Bono. Kaya't noong bumalik ako ng Saudi ay hindi ko na natapos ang kontrata ko dahil pinauwi ako. Kasi nga buntis na ako. After 5 months, si Jeros naman ang nag-abroad sa Japan. Kaya nung isilang ko ang first baby namin, August 8 last year, ay wala siya dito. Pauwi na siya this September, Kuya Bono, pero magbabakasyon lang siya. Babalik pa siya dahil kulang pa ang ipon niya para sa bahay na pangarap naming ipagawa. Dito pa rin kami sa silong nakatira. Kasama ko ang baby ko at si Mama Maria
na sa tingin ko'y tuluyan ng nakaahon mula sa malulungkot na alaala ng buhay niya. Magkasundo kami, Kuya Bono, at tunay na ina ang turing ko sa kanya, hindi lang basta biyanan. Lagi siyang maligaya kahit na alam kong napapagod siya sa pag-aalaga sa apo niya dahil ako naman ay pumapasok sa eskwela. Paunti-unti ko lang dinudugtong-dugtungan itong kwento ko, Kuya Bono, during free hours ko. Pero ngayon sa wakas ay patapos na. Nais kong magsilbing inspirasyon ito sa lahat ng taong sinubok ng pagkakataon. May puwersa ang pag-ibig para mabago ang buhay, gaya namin ng asawa ko. Huwag lang mawalan ng pag-asa, huwag lang susuko, at huwag na huwag mag-iwanan kahit ano pang hirap ang pagdadaanan. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana'y mabasa mo rin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Umaasa, Marcel. Kahugot na Marcel, mabuti lamang at pinagana mo ang iyong konsensya at dahil dyan ay nariyan ka, humantong ka sa napakagandang buhay. Plus, colorful love story, life and love story, hindi ba? And I believe na talaga nakatadhana para sa iyo ang kababata mo. Congratulations, and it's really a very beautiful story na medyo maiksi nga lang kasi kaya napunta dito sa SIT Somewhere in Time. Pero kumpleto pa rin para sa akin and it really deserve my praise and pasasalamat sa iyo. Again, kahugot na Marcel, maraming salamat and I believe na magsisilbi talaga itong inspirasyon lalo na sa mga naghahanda pa lang sa kanilang buhay. Thank you so much and God bless you and your family. At sa ating mga shoutout, Carol to ay unahin natin sa pinakababa. Joby Buya says pa-shoutout po. And if may interested, baka naman pa-subscribe sa YouTube channel ko, Joby Buya. Ayan. Joby Buya YouTube channel. Kung interesado daw kayo, paki-check ninyo. Lynette Alcantara Sidaya, pa-shout Kuya Bono, all the way from Abra. And Jerry Obinario Batista, shoutout idol, from Santola Union. Taga-ano ka, Kadimit? No siya, taga ditoy Isabela. Shoutout idol Kuya Bono from Santola Union. Yan si Jerry Obinario Batista. Ellen Reyes Corcuera, naudik kami, Kuya Dear Kuya Bono. Hindi pa, pasok na pasok yan. Eliza Joyce Swanson Tabing Magno, pa-shout nakman Kuya Bono. Agyaman ti Adu, God bless sa inyong program. Salamat Eliza. Rahima Sanday Pudi, shout out to you. Ganun din kay Iya Eta Sem, shout out. Flor Takinan Daulayan, pa-shout Kuya Bono from Kasibu, Nueva Vizcaya. Florence D at sa asawa ko Rodney Daulayan, and to our two kids, Kuya Fritz and Dati Samira. Chrysaline Cariaga, tama ba yung basa ko? Chrysaline o Chrysaline Cariaga. Shoutout from Riyadh, Saudi Arabia. Mukhang bago si Chrysaline. Shoutout to you. At syukran sa pakikinig. Michelle Andri Fuentes, pa-shoutout po ako sa beshi ko dyan sa Kuwait. Always po siya nakikinig sa inyo. Lizelle Dorota Sanchez, maraming salamat po from Turil, Davao City. Thank you, Michelle. Carol Tungpalan Batugal, hi Kuya Bono, pa-shoutout po lahat ng graduates ng batch 2024 ng University of Cagayan Valley, especially po sa aking anak na si Joe Albert Batugal bilang cum laude. Wow! Congratulations! So proud of you, Carol, for having a son like Joe Albert. Panggayahan si Carol. Maria Trinidad Galano, shoutout to you. Waynard o Winard C. Hundana. Shoutout kay Bono, Hundana family, Kalawigan na bangers ng Alyorsa, North Cotabato. Tama ba yung Hundana ba yon o Jundana? Pasensya na ha. Ann Ignacio of Sampaloc, Cabaton, Isabela, shoutout to you. Chi Kakatyan, pa-shoutout kay Bono.
Kakachan family dito sa Baybayo, Galcala, lalong-lalo na sa mga anak ko, sina Freya Luriza da Faya Nemoysin. Naku po, ang hihirap naman ng mga pangalan ng mga baby nyo. Nemoysin, tama sana ako. Chika Kakachan. Sandra Almuhera Ilarde. Kuya Bono, bago sa always, pa-shout naman po, Ilarde Sisters ng Tugigraw City. Shout out sa inyo. Arnel, shout out from San Manuel Isabela, Arnel Abubo. Shout out to you, Arnel. Ash Kabasi, shout out po. And God bless you always to Ash Kabasi. Weng Limtang, Hidjom Draman, shout out to you. Adelaida Dazo Remo, shout out sa bangers from Taipo, Hong Kong. Maulan na hapon, Kapangyaw, God bless you too. Irma Linda Evangelista, pa-shout kay Bono, listening here in Hong Kong. Marvy Dumangega, pa-shoutout po, listening here in Baguio. Thank you so much sa pakikinig, Marvy. And Leslie Atorod Jetnas of Sanchez. Hi, Kuya Bono, pa-shoutout sa family ko sa Davao City, always sa bangers from Kuwait. Thank you, Leslie. Winter Heart, palagi po ako nakabang sa inyo. Pabati po sa asawa ko na si Vicente P. Franco Jr. ng Banga, South Cotabato ng happy birthday on June 8. Advance happy birthday, Franco Jr. o Vicente Franco Jr. And that is from Winter Heart. Melowin Antonio Kayaban, hello Kuya Bono, pa-shoutout ako at sa asawa ko na si Michael at ang anak kong si Prince Aikel Kayaban at pinsan kong si Ate Joyce Cabildo nga addict din sa programa nyo at gusto din ibahagi ang kwento sa inyo soon. Waiting, pakisabi sa kanya ha, Melowin. Nolly J. Dundao, shoutout sa amin ng asawa ko, Nolly and Mary Rose Dundao, hoping to meet you soon. Nolly J. Dundao, salamat. F. Almazan Espinosa, shout out to people listening here in UN Long, Hong Kong, from City of Ilagan. I'm your avid listener since 2011. I purple you, Kuya Bono. Thank you, F. Almazan Espinosa. Angel Barnabe Baradi, shout out to Kuya Bono, shout out to Jerome Lanuza, Jerome Lanuza, ginawa ng pampatulog mga stories na binabasa mo, parehas kami. Nakikinig din ako sa akin. Pampatulog ka din. Vani Baril Ganapin, shout kay po listening always here in Kuwait. Pa-shout na din po family Ganapin and Baril. Thank you so much and God bless. From Vani Baril Ganapin. Melody Bautista Rodriguez Anderson, pa-shout kay po always listening here in Oslo, Norway, from San Pablo, Isabela. Marami akong kaibigan dyan sa Awitan at saka sa Balakayo. Shout out sa inyo, Malunggaya family, my second family when I was in Cagayan. Pero Isabela yon, tabi ng Tugigraw. I miss you all there. Pa-shout ko po sa mahal kong si Catherine Paga Mejia, I love you bakit, from ano bang character ito? Urdu yata ito eh. Kaya hindi ko mabasa yung pangalan. Arjin Macalina Fernandez, pa-shoutout po kay Bono from Delphin Albano, Isabela. At sa baby ko si Celia Zyrene, miss you anak ko and love ka namin ni Papa Jeff mo. More power and God bless. Pahirapan talaga ng spelling mga pangalan ng mga anak niyo, ano? Mga kahugot. But ayaw niyo na ng mga Maria Gracia, Maria Natividad, na mga pangalan. Criel, shout kay Bono, thanks sa new update. God bless you too, Criel. And Jeric, pa-shout kay Bono, salamat din. God bless sa mga nakikinig sa kwento ni Marcel and God bless you din sa'yo, Jeric. Arquin Ace Ubari Rodriguez, hello kay Bono, pa-shoutout po. Kami dito sa Marabulig Dos, Kuya Bono, family Rodriguez po, salamat. Marites Basha Domana, shoutout to you, a listener here in Kuwait. Annie Solano Tobias, hello kay Bono, bangers here in Hong Kong. Salamat and God bless you to Annie Solano Tobias. Angela Ligayo, pa-shout kay Bono from KSA, always sa bangers ng bagong upload. Thank you so much, Angela. Ivy Basa Martires, shout kay Bono, listening always here in Hong Kong. Pa-shout na din po sa my beautiful daughter, Yvette. Birthday po niya ngayon. Happy birthday, Yvette. Thank you so much and God bless from Ivy Basa Martinez. Lynn Antonia Tolosa, hello kay Bono, pa-shout always sa bangers here in Hong Kong. Thank you, Lynn.
Cherisa Mateo Kapugawan, hello kay Bono, pa-shout kami dito ay Tuwaw Family Kapugawan. Family Kapugawan, Arabes Mateo. Thank you and God bless you too and your family. Eto na, Ikang J. Javier Salonga. Pa-shout kay Bono, laging nag-aabang ng bagong kwento here in Hong Kong. Thanks a lot, Ikang J. Babs Banyaga, thank you and shout out to you. Rems Balisakan, may bago na namang pakikinggan. Pa-shoutout naman po Kuya Bono, avid listener from Ilagan City, Isabela. Pa-shoutout na din po kay Ate Vivian Manalo Kalampit. Siya po ang dahilan kaya lagi na po ako nakaabang sa mga bagong stories nyo. Thank you and God bless po sa inyo. Sa iyo din, Rems Balisakan. At isang araw huwag kang mag-atubili na isulat din ang iyong kwento at ibahagi sa amin. Lilibet Balinsat Sabado, pa-shout ko Bono sa anak ko na si Kerwin Angelo from Minagbag, Quezon, Isabela. Randy Kilang Pasikolan, hello kay Bono, pa-shout man ni Warren J. Lagido nga naimot tipakwan. It's me coming from Randy Kilang Pasikolan ng San Mariano, Isabela. Oo nga, masarap ang pakwan ngayon. Dengfot CHN, hello kay Bono. Shout out na kami man dito'y Gataran, Cagayan. I'm on vacation right now. Enjoy your vacation. Shout out Pascual family, Natividad family here. Most especially to my daughter Rihanna, son Jeremy, Jasper. Congratulations to their graduation and recognition day. Thank you, Dengpot CHN. At yan, nabasa natin lahat. At maraming salamat muli mga kahugos sa paglala ng oras para sa ating programa. At muli sa iyo Marcel at sa iyong buong pamilya, maraming salamat and God bless. Stay healthy, kahugod, stay safe, and yes, may God bless us all.